Kaya nga atong tuyo, nining liktura mao nga atong panimalay, ma-empower kini aron adunay kusog, maligo ng atong panimalay, aron ang atong panimalay makabaton og kalipay mga kaigsunan. Nga sa yano lamang ayaw mog kalimot, ang kalipay sa panimalay wala magdepende sa salapi. Kay pagkadaghan sa akong mga kaunsili, mga kaigsunan, mga sapian, halos na lang yun magsambunot og sinumbagay, mga sapian unta, maibog yun ko, magtanaw ng mga tao nga mamalit og botelya, mamalit og kining mga bakal, nagtulod ang bana, ang asawa gatulod po, magsigig katawin kuha, gani, magbuwag ni mga tawana, kita pa. Maibog ko magtanaw niya as terminal, ngang bana buta, nagpakilimos, ang asawa mo'y gahid, wa gani sila magbuwag, kita pa. Mao na inyong pamalandungon mga kaigsunan. It's a challenge. It's a challenge. Nalimtan ako ni kagabi pagsulti kanina. A very simple illustration. Common, but very easy to understand. Ang sexuality sa lalaki, mao rin siya og gas stove, Shilane gasol. Unsa man batasan ini? Paglison nimo mo unsa man? Siga. Okay? Paglisyon ni mo kusab, mao saman, palong. Napabay ni bilin nga siga? Wana. Okay, sumaw na ang lalaki sa sexuality. Ang babae lahi, electric stove ang babae. Pag switch ni mo, mangutanan ko ninyo, nikayo na ba? Come on, nikayo na ba? Ha? Wala. Inanay. Pero pagbaga ni ana, i-off, mangutanan ko ninyo, wa na ba'y init ang coil? Init pa. So, ang kinaiya sa atong asawa sa sexuality, lahi sa lalaki. Pag-abot sa gana ni anak, gasto, pak! Pero pagkahuman, pagkapalong, wa na'y siga. Ang atong asawa lahi, dugay ni mangisog mga kaigsunan. Kinahanglan panig heater. Kay kung imo nang ritsog paandar, sama sa diesel nga dili automatic, pag imo na ritsog paandar, igura na mo ingong ngaw, di gina mo andar, kay wa ma-heater. Pero imo ganin ma-heater, pag switch ana, siga. Mao na ang electric stove. Once nga mubaga mga kaigsunan at the height, dugay na siya mapalong, kay bisag napalong na ng mga kaigsunan, init pa ang coil. Sumuna ang angay natong masabtan. Karon nga gabi, I changed my mind. Kagabi nga nag-reviews ko sa akong lesson. 3 essentials in communication, akong gilisan. Niining topiko mga kaigsunan which I believe nga kinigi kinahanglan nato. Secrets of effective discipline, finding the master key. Importante ni nga component sa atong lektura kay kini ma-focus sa pagdisiplina sa atong anak. Mangita taog yawi o unsay pinakamaayo nga yawi niini sa pagdisiplina sa atong anak. Usa ka panahon ni anak, gikan ko sa Manila, nagsakay kog barko. Dito pa misbuto nagpuyo. Pagkanaog yun ako sa pantalan, sa barko, di as pantalan. Dugay ko kalusot sa damyo tungod kay ang akong nasundan. Babae, may gilukdo nga malita, may gikugos nga bata, may bata pa yun nga sige guyod sa palda. Gamay pa nga bata. Sudugay may makairog. Ang inahan, grabe ng kasuko kay ang bata, di man mo pas pagsuglakaw kay gamay pa. Pag abot na ginamos pantalan, pas-pas ang babae kay mo ang pasok sakay. Di ang bata sige kabiyaan, pagkababiyaan ang bata, muligid. Pagligid, balikon sa hinang kusniton, guyuron. Grabing balatian nga nadawat, kasakit nga nadawat sa bata. Ako mga kaigsunan nga murag di na ko kapugong, gihunungan yun ako ang babae. Kay naluon niya sa bata, inatong kong dalunggan, kay guyuron. Kay naigikugos na pagilukdo, ambot asa ang banaw, ako kay balo. Basig nag-away ito, nagbuhag, ako kay balo. Kadugayan, ako nagyong nihunong na ko. Kining interesado ko tas panimalay ko, Mises. Ayaw ko abusahin ng bata. Wala ba yun na magsigig pa ngayon ni mo, nga mutan o kalibutan, inyo na ba yun ang gusto? Nga nang imo man ang pasakitan. Abi na kong maminaw ba, sumukol bito ng babae, magbuot ka nga ako maning anak, ay nilakaw ko mga kaigsunan.
Kay mabastos naman ko aniga ako pa ning tubayan. So, nahagit ko ni ini nga atong dadon. Sekreto sa epektibo sa pagdisiplina sa atong mga kabataan. Pangitaon nato ang Yahweh ni ini. Master yun nga Yahweh, mga kaigsunan. Adunay duha ka mga dagko nga isyu, mga kaigsunan. Duha ka mga dagkong isyu sa atong pagkaginikanan. Ania, unsa maning dagko nga mga isyu? Gugma o disiplina. Duha ni ka mga dagkong isyu. Gugma o disiplina. Sa tinudanay mga kaigsunan, adunay upat ka mga modelo nga gisagop sa kalibutan sa ilang pagkaginikanan unsaon pagdumala ang ilang mga kabataan. Upat ni ini. So paminawan ninyo kung asa mo nining dapita o pilian ninyo kung asang pinakamaayo, mga kaigsunan. Una, pattern number 1 sa pagdisiplina. Authoritarian pattern. Authoritarian parent. Unsa man ang sistema, prinsipyo ni ining authoritarian parent. High on rules and discipline, but low on love. You see? Ang authoritarian nga tao, buti pasabot nga, ang iyang gahom nga pagkaginikanan, iyag yun ang gipusar. Kay mas iyang gipalabi ang balaod sa balay o ang disiplina, apan mubo ang iyang gugma sa mga kabataan. Authoritarian. Buti pasabot, mahari-harion nga ginikanan. Muna atong madungog mga ginikanan, bisag layog na kakataas, katkaton takang bataa ka. Okay? Muna nga kaigsunan. Sa balaang kasulatan, may mga butang nga atong makuha. Ang authoritarian nga ginikanan mahari-harion, iyang gipalabaw ang mga balaod, reglamentos balay, mas importante kini kay sa relasyon sa mga kabataan. Inay ni ini nga magabati ang bata nga gihigugma. Ang bata maka-experience kahadlok. Nagabati nga walay kasiguruan, mibubo ang respeto niya sa iyang kaugalingon. Kini nga sistema nga panimalay. Ang bata butan kung naa ang ginikanan, maldito ugwa diha ang ginikanan. Tungod kay siya nagsunod sa kahadlok. Wala siya magabati nga gihigugma siya siyang ginikanan. Ang iyang nakita siyang ginikanan mabangis. Mauni ang mahari-harion nga ginikanan. Sa balaang kasulatan, adunay authoritarian nga ginikanan, nga amahan. Si Saulo nga hari, nagingon siya magpuas sa takaron kanatay gubat nga himuonon. Gikinahanglan nga kamo manumpa nga di gyud mo mukaon. Kay kinahanglan nga kita mudaog sa gubat. Ang iyang anak nga si Jonathan nagmadaugon sa gubat. Apan wa kay balo ang iyang anak nga si Jonathan nga ang iyang amahan nagpakadaog og balaod nga way mukaon. Si Jonathan mga kaigsunan, miinom og dugos lang. Balo kagon sige mo ni Saulo, kay ako nang nalitok nga patyon ang tao nga mukaon og moinom. Ang akong anak kinahanglan ng akong patyon. Kita mo na, mas importante ang iyang balaod kaysa kinabuhi siyang anak. Bililhon ang balaod kaysa gugma sa ginikanan. Higala, kini nga sistema nga panimalay, mo resulta nga ang anak inig kadako, mo rebuilde na siya. Sa gamay pa, mutuo pa na siya, mga kaigsunan. May tugon ang balaang kasulatan, mga kaigsunan, sa mga ginikanan na gingon. Amahan, ayaw hagita ang inyong mga anak sa kasuko, kay sila mga luya. Naay mga ginikanan, mga hagit. Ngano, salig ka kay dako na ka, suklan ta ka. Agoy, abi ni mo suklan ta sa ulitaw na tong anak, kapilar ba gyud ta gipangriuman na gud ta. Nga makig-away pa gyud ta. Dili mga kaigsunan. Ayaw hagita ang atong mga anak sa kasuko. Kay sila, mga diskuryo na sila. Pattern number 2. Permissive parent. Matinuguton nga ginikanan.
Okay. Tanaw ang sa kalayaan. Kaganiha, ang balaod importante, ang gugma ni gamay. Karon lahi na pod. Matinuguton nga ginikanan. Grabe ang gugma. Tungod siya ang gugma, wa na no'y disiplina. Sige hatag kutob sa pangayo, hatag pakapinan pa. Hala, alawan subras panginahanglan. Kutob sa ngamngamon na. Ay, maurag ni akong anak, wa nagyulain. Ay, maurag ni akong babae, wa nagyulain. Maurag ni akong lalaki, wa nagyulain. So, hingapin ang yang gugma, pagdisiplina, dili siya mo disiplina mga kaigsunan, tungod siyang gugma. Pag minal dito sa bata, dili ilatos, ayaw yun na, ayaw. Kaya gamay pagod na, makasabot ra na, udak-udako. See? So, niya ang contrast sa authoritarian. Ang authoritarian, taas ang disiplina, mubo ang gugma. Ang permissive, matinuguton nga ginikanan, taas ang gugma, mubo ang disiplina. Naay, mga tao, ini mga kaigsunan. Bisag unsa ang bata kakiat, hala, diha sa opisina, unsa nila ang buhaton. Ang ginikanan, ayaw diha. Sa nga bata galurat lang mata, sobrang gugma, walay disiplina. Ikaduha to ha. Ang matinuguton nga ginikanan, naghingapin ang gugma silang mga anak, nga wa na hinoy balaod nga gi-establisar sa panimalay. O sa resulta sa anak, ang anak mo develop kini, nga walay pagkontrolar sa iyang kaugalingon, busa tungod kay pinatuyangan, siya mga kaigsunan, dili matagbaw sa bisag unsa. Self-indulgent. Kanunay, nagapangayo nga di matagbaw ang iyang kagustuhan, mga kaigsunan. Ang kaugalingon mo'y gituman. Si Eli, nga high priest, mga kaigsunan, labaw nga pari sa Israel siyang panahon, ang iyang mga anak walay disiplina. Mga anak sa pari, mga kaigsunan, nagpatuyang, hilabihan nga bisyo. Ang mga halad nga mananap dito sa sanktuaryo, kawaton siyang mga anak, o pangsumsuman dito sa gawas, balaan to nga mananap, mga kaigsunan, walay disiplina. Gipasagdahan lang ni Eli. Ang malang kasulatan nagasulti ka na to, siya nga magapugong sa latos, siya, nga nagapugong siyang latos, diha sa kasuko siyang anak, apan siya nga nahigugma sa iyang anak, nagadisiplina diha-diha. Gikinahanglan nga atong anak, nagkinahanglan og disiplina, mga kaigsunan. Ikatulo, nga modelo sa pagdisiplina, neglectful parent. Law on love, law on law. Grabe na noon eh. Nimubo ang gugma, nimubo ang disiplina. Hala, suro bisag unsang orasa, ang anak wa kakaon, bahala na mo diha paglungag mo inyo. Naay mga ginikanan ingon ni anak. Bisag nagkarambula ang anak, hawala lang. So, super na ni hinoon pagkawanay ayo. Walay gugma nga gipakita sa mga kabataan o walay disiplina mga kabataan. Ang resulta nini mga bata, morning mga anak nga na nagasimot-simot og mga rugby sa kadalanan, mga kaigsuonan. The street children. Sila mo'y mga juvenile, mga kaigsuonan nga mga kabataan. Busa diha sa maong ginikanan nga dili matinagdanon, ang bata nagabati nga wa siya kihananglana ug wa siya gugma. Walay balaod ang balay. Busa ang bata, kini mo'y mga kandidato nga mga tulisan, mangingilad, manlulugos, mga kaigsuonan. Kandidato na nga mga kriminal nga mga kabataan nga gipasagdahan sa ginikanan. Neglectful parents, walay pagtagad. Ang balang kasulatan, mga kaigsunan, nagahisgot nga si Hari Ahaz sa Israel, usa ka abusador nga ginikanan, nga gidili ang pag-apil na anang mga diwata-diwata o mga kalaki-kalaki, halad-halad sa mga Diyos-Diyos. Naong sa bang hari nga ang iyang mga anak, iyang gipalakaw sa kalayo, mga kaigsunan,
aron makakuha abilidad sa mga habak-habak. Ang tambag kanato sa Dios mao, take heed that you do not despise one of these little ones. For I say to you that in heaven there are angels to always see the face of my Father who is in heaven. Dili nato pasagdahan mga kabataan, kay ang Dios sa langit nagatagad ining gagmayng mga kabataan nga biktima sa walay pagtagad nga mga ginikanan. Ikaupat nga pattern. I hope inyo kung nasunod og karon makaing wow. Pagkadako dayeg sayop nako maumang ko adto. Okay. Karon dirita. Authoritative parent. Ayaw mo kalibog sa authoritarian o authoritative. Ang authoritarian mahari-harion. Ang authoritative buti pasabot iyang gigamit sa minaayo ang iyang otoridad. Nakuha niyang punto? So there is a big or great difference between authoritarian parent and authoritative parent. Authoritative parent is high on love and high on discipline. Wow! Taas ang iyang gugma ug taas ang iyang pagdisiplina. Iyang gidisiplina sa tinuod ang iyang anak tungod kay iyang gihigugma ang iyang anak. Authoritative parent. Ang authoritative nga parents are supportive. They are firm but loving. Kita mo na. Ligon ang iyang desisyon apan mahigugmaon. Okay? And whenever discipline is necessary, it is administered in love. Sa pagdisiplina sa atong anak, tungod kay ikaw nahigugma sa imong anak. Di nimo mahangyo ang maong disiplina tungod kay ang iyang gugma mo ay nagpasulabi. Anak, ayaw lagi, please lang yun. Ayaw lang yun. Di man yun ka makamumulangoy, palihog lang yun. Ayaw yun ka atos dagat na magligo-ligo, mga wa kay kaubanan na makamumulangoy, please. Tininood yun ang iya. Because authoritative parents are supportive, but they are firm in administering disciplinary action. Ladies and gentlemen, God is that kind of parent, authoritative parent. Why? God maintains the law while He expresses love. Pag-ingon sa Ginoo ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Og ang sala mao ang paglapas sa kasuguan. Therefore, ang bayad sa paglapas sa kasuguan mo ang kamatayon. Pwede ba ya nga usbon sa Ginoo ang napulo kasugo? Pwede ba ya nga wad uni ang kasuguan? Apa nagingon ang Ginoo, nalitok na sa ako mga ngabel nga ang bayad sa paglapas sa kasuguan mo ang kamatayon. Dili ko gusto nga mamatay ang kalibutan. Ako'y manaog og magpakamatay, pakyaw nako ang mong pinalidad kaysa mawala ang kasuguan. Mga kaigalaan, God is a kind of parent who is authoritarian. He maintains the law while He expresses His love, and that love was manifested at the Calvary. Ang balang kasulatan nagpamalan nung kanato nga nagingon ang Ginoo. Akong anak, ayaw himuang nga magaan ang disiplinas Ginoo. Og ayaw ipakawalay tagad sa imong kasing-kasing ang akong mga pagbadlong kanimo. Tungod kay ang Dios nagapanton, nagadisiplina kanila nga iyang gihigugma. Siya nagasilot kanila ni adtong iyang gidawat nga iyang anak. Amin ninyo, usahay magmahay bitaw ta. Nga natay buhaton, paggangon na yun, tas Ginoo mo ingon ta nga, grabe. Nayo bandihaw, wag yun na hilabti. Ingon ang Ginoo, kung ako nagdisiplina ka ninyo, tungod kay ako nahigugma ka ninyo. Kung nagdisiplina ko ninyo, tungod kay kamo akong anak, mangutanan ko ninyo, higala. Kung naamoy silingan nga maldito, gyud bataa, mo apil ba mo glato sa anang bataa mga kaigsunan? Di gyud ka mang disiplina ang nang di nimo siling ay dili nimo anak mga kaigsunan. Ha? Kanang imo ra yung anak mo ay disiplinahon.
May usa ka istorya nga akong nakuha, matinuod magsadili, but I would like to use this as an illustration. May panimalay nga ang ilang anak, siguro 8 ka buok. Gilabdan gyud ang inahan pagdisiplina sa mga bata. Sige reklamo sa amahan. Pang, tabangi kong disiplina ni mga bata, di yun mga ito ni. Hilabihan ka mga maldito. Natay tindahan, usay din ako maatok. Diri mo huong mukawat, paggukod ako dito ni ano po, kining mga bata, lisod yun kayo. Ingon ang amahan, kasayo na na. Ako'y mabilin. Sige, dito ka malakaw. Ang amahan na mo'y nagbantay tindahan. Tinuod, wagin magdugay o magpamawap. Hinuungay yun sa mga baligya. Pagbadlong yun. Diri na po sa pikas nga bata. Walugod ka buok. Di, lipat-lipato ng man. Unya kay lalaki man, di magkagukod. Gukuro ng bata nga nagkawat o mga baligya. Saka dito sa taas, hiktag pisi, ilalong sa lamisa, naanay usang nadakpan. Pagbalik niya, naalagya po mga bata, siyaw, dakop, kutob sa madakpan niya, hikot. Siguro mga upat na yung nadakpan, mga kaigsunan, pulos gihtan, sa unya, tanamutang tangi. Pakita na ko sa inyong inahan, nga masayon mo pang disiplinahon. Pag-abot sa inahan, ingon ng inahan, Dad, magmingaw man, di magmingaw, tuag, ipagdakop na ako. Tagam na karon. Asa man? Sa tuas-taas. Pag-abot sa asawa dito sa siya, Pang! Kada kong disgrasya, nga naman, isa kiningo sa dili na itong anak sa silingan eh. Kita mo na mga kaigsuunan. Dili masayon magdisiplina anak. Apaningnong ko kamo, dili na ito katungod ang pagdisiplina sa mga bata sa atong silingan. Mga ang Diyos og nagdisiplina ka na ito, o ang Diyos nagbadlong ka na to, tungod kay iya kitang giangkon nga iyang anak. Pasagdahan na ganito sa Diyos, bisagun sa nga itong gibuhat, bisagun sa kangilad nga itong gibuhat, walay consequence nga itong nadawat, it's because God is no longer claiming you as His son or daughter. So praise God. Na ay mga kalisod atong magi mo yung Ginoo, salamat nga imo kong gipahinumdaman, imo maday kong anak. Kaya ang Diyos, dili mo disiplina sa wala niya ang kuna nga iyang anak, mga kaigsunan. Karon, magita ta sa master key sa epektibo nga pagdisiplina nga diin ang gugma o ang disiplina ato ning makombine. It is not easy to combine love and discipline. It's not easy. But here is the master key nga atong pagatunan, mga kaigsunan. Okay? So atong tanawon mga kaigsunan, ang uban nga mga ginikanan magagamit sa usa ka metodo sa pagdisiplina. So karon atong tanawon ug konsideran kining upat ka mga metodo, mga kaigsunan. Aron ma-apply nato ang maayo nga pamaagi sa pagdisiplina, ni ay iyang mga metodo nga iyang buhaton. Method number 1, so that you can implement. And I would like to tell you, I believe with all my heart that the most ideal kind of discipline is the last one, authoritarian parent pattern. Why? Because high in love, high in discipline. Okay? Authoritative, not authoritarian. Okay, thank you. Aron nga atong maimplementar ang maayong pagdisiplina sa atong anak, one method is communication. Some children will change negative behavior if they are engaged in effective dialogue. Mga ginikanan, please, pakig-istorya mo sa inyong anak. Kung bata pang gagmang inyong anak, pag binata mo og istorya. Kung ang inyong anak muluksog yun kay mukat-kat sa kahoy, di inyong nakita nga gamay pa, inyong kong isplikaran, anak, ganahagyo ko nga mukat-kat ka, pero gamay pa manggod ka. Basin baya og mabaling montel, balo kag mabaling montel, isplikaran yun. Ako ang among mga anak, mga kaigsunan, kanang musuroy mig syudad, adto ginako dada adto medyo pigado gyud nga mga tao gyud kay ako ngino anak kana no diha ka paingon og di ka maninod og eskwela. So kanunay na maimplementar sa utok sa bata. Na gani
tuludog ka rito ng arang dakuag, singot nga yung anak. Muna imong trabaho, di ka magtininood o eskwela. Communication. Istoryahan yun ang bata o pasabton yun, mga kaigsunan. Effective dialogue, mga kaigsunan. Kaya ang komunikasyon, mga kaigsunan, kung magkomunikar ka, ihatag ang katarungan ngano nga imo siyang gididaan. Ginikanan, it is not just saying no, but you tell the reasons why you said no. There are some parents who are easily irritated. No. Why? I said no. Nadili na, mga kaigsunan, maayo nga komunikasyon. Ha? No is no. Nakadungog ko sa istorya, mga kaigsunan, karong bag-o lang. Sa Osaka, nasod, dili, tingali ato itong kultura, ambot asa ito nga dapit. Nagkalisod-lisod ang iyang anak nga minyo. Na ay anak nga giariglar, so niundang siyang trabaho. Niabot ang dimala silang kinabuhi. Nadisgrasya ang sakyanan, dako ang damage, pero gi-repair sa insurance. Pagka-repair, naungsaban ang sakyanan. Kung imong i-switch ang suga, musiga og adlaw. Pero pagkagabi, di musiga. Wanay kapalit og gasolina. Ang mga bata wala ka eskwela. Nanawag ang anak nga to siyang amahan. Dad, wala na gamay kwarta. Dayon, siya bisa gasolina, wala na ko ikapalit. Ang among anak, wala na maka-eskwela. Mo ba? Naya akong sakyanan, di makadagan po. Kaya kung adlaw, musiga ang suga, o gabi, di musiga. Electronics na magod ang gamit. Dayon, siya diri gi-assess na sa insurance, o nagingon, wa sila labot ni anang mong problema ha, kay sayop na sa mekaniko. So ang insurance di mangin labot. Ug nagingon ang mekaniko, kung ako ni ngayuhon, nakinahanglan ni og mga 25,000 pesos ang kantidad sa ato nga kwarta. Dad, ang sa may mga huna-huna ani, bulok ka kung sige tubag sa man. Aw, imo man ang sakyanan, wa ko kay balog unsaon nimo na. Kay kung ako ng sakyanan, na ako'y remedyo. Imo man ang sakyanan, wa ko kay balog unsaon nimo na. Yes, imbis na ngayo og pakitabang ang anak, naputol ang maayong komunikasyon, mga kaigsunan. Then you have to give reasons, anak. Nganong dinhi ka mo eskwela ani nga eskwelahan, nganong dili dito, you give the reasons. Anak, nganong dili ko gusto nga kana nga mga tao mo imong barkadahon, wala ko gapamili. Wa ko mag-ingon nga di ka gusto tungod kay sila mga kabusno, dili na mo'y katarungan. Wa ko mag-ingon nga tungod sila sapian, dili, no ang katarungan ako, anak. Kaya ako napanidaan nga kanang mga bata, dakong problema sa ilang panaymalay, matakdan ka unya. You give the reasons why. Dayon gamito nato tong technique nga ay, ako manggod anak nga imong ginikanan, mag-uol magyukog mo na mahitabo nimo. Kung ako matigulang o magtanaw ko, nga wa kay mayong trabaho, sakit mangguna sa akong buot ay message. And then mangutana ka, anak, nasabtan ba nimo? Oo, dad, nasabtan ko na. You get the feedback. Di kay, sige, maura to ha? O sige, lakaw. Bantay ha, puspusan tayo kag mauli kag maura kag gihapon. Mga ginikanan, di yun na mao ang sistema nato. Napo yung style nato, mga kaigsunan nga ang binuwad nga sanga sa bayabas nga murag kumingking kadako, daan ang gibutan diha sa kilid. Usahay ang uway, mga kaigsunan diha. Nag-agi ko ana, mga kaigsunan nga ang uway na askilid, ingon ang akong amahan. Dili ko kanunay mamunal, pero mamunal gani ko kini. Inig-agi na mo spultahan, mo rin yung mangkuyapan, may magtanaw mga kaigsunan sangas bayabas nga binuwad. Karong nakabasa-basa na ako mga kaigsunan, kung pastilan kada kong sayop, may gani kay wa may mga bugoy, mga kaigsunan. So communication method sa pag-apply sa maayo is communication. Gani, may usa ka Israelhanon, may usa ka tao, mga kaigsunan, nga ang pundok sa mga Israelhanon gusto nga ipatunglo ni ining gitawag nga tao nga si Balaam or Balaam. Nagingon ang Diyos kang Balaam, ayaw gyud tungluhang Israel kay sila na maktas, di na sila makigaway. Ayaw gyud tungluha. Kay di ko musugot kay mong tungluhon. Apan mga kaigsunan, si Balak miadto kang Balaam, si Balak nga hari sa ilang dapit.
Iyang gihatagan og saburno. Gihatagag palipay si Balaam. Ingon niya ay patunglo lang kay ang imong pagtunglo gamhana na. O niya ay suhol. Busas Balaam miadtos buntod kay mga Israelhanong padulong na silang dapit. Nagsakay siya og mananap gitawag donkey. Kanang donkey gamay pa na as kabayo. Pag-ato na mo sa Israel, Mrs. Sirano, kita gimig donkey pagkaluoy mga donkey gagmay pero kusgan mga kaigsunan. Sakay si Balaam sa mong donkey. Matingala mas Balaam mga kaigsunan. Paadto niya dito ang donkey mutipasman. Balik na ito mutipasman. Hangtod nga ang donkey mga kaigsunan miagi sa hiktin nga dalan nga may wall sa pikas, gidipig ang tiil ni Balaam na samad na tumba mga kaigsunan. Gikasaba ni Balaam ang donkey. Apan ang donkey gigamit sa Dios for communication. Nag-ingon ang donkey agalon, buutan ba iko mananapo, iko musukol ni musukad. Pero unsa may imong gibuhat sa ako ngay mo mangkuhin ang gibunal-bunalan. Abi niyo mga kaigsunan. Usahay ang Dios. Kung di gyud ta mutuo sa normal nga mga komunikasyon, muhatag siya og abnormal nga komunikasyon. Kay usahay manggod kung naapata sa malinawon og hapsay nga pagkinabuhi sa makadaghan malimot as Ginoo. Pero naa na ganit as balatian, wa gyud tay laing sampiton ang Ginoo na gyud. Naa na ganit as kalisdanan, di na gyud ta mo sampit sa lain ang Dios ra gyud. May usa ka mason dito sa dapit sa taas nga building. Kana bang magmasahay og simento. Nag-file siya dito apan ang iyang martilyo na hulog sa ubos. Pagkahulog sa ubos, sige siya singgit nga, "Noy, palihog ra martilyo." Asay ni martilyo, wa gyud ni lingi. Wa gyud mga tao, sige lag-agi mga kaigsunan. Wa gyud ni tabang. Itsahan niya kwarta. Pagtanaw sa taong kwarta, tanaw niya, wa may tao tagiya, alakaw siya. Wa gyud buhangad mga kaigsoon nga dunay kwartang natagak. Itsa niya panyo, gisip ang panyo kay basig na isipon. Wa gyud mutpunit ang tao. Ingon ang panday sa mga akong buhaton ani. Sa iyang kasuko, kuha siya halublak. Pag-agis tao yang gibundak. Pagbundak sa lublak, ingon wa kay batasan nga tao ha. Di siya dili noy, kini palihog ra itsa nga akong martilyo. Mga kaigsunan usahay, mabundak ka na nga na taghalublak sa atong kinabuhi usahay, una patamo ang Ginoo. Unsa may akong sayop. Pero hulugan tag kwarta, di yuta mo hangad o asa ang naghatag mga kaigsunan. Mo ni usahay ang atong kahimtang mga kaigsunan. God uses communication. Therefore, we have to communicate with our children. Okay. Method number 2. Consequences. Sa ato pa resulta siyang binuhatan. Parents, you might not agree on this, but listen, there are times that permit the child to experience the consequences of his behavior. Naay panahon, nga sige anak, mulugos magyud ka, o sige. O, imo nang gunitan ng bata, kay gamay pa, o sige, muadto man ka, pagkapangos, ni anak, imo nang nakita. Naay panahon, nga mutugot nga makaani siya consequence. No? Kaya ang tao, ang atong bata, bisag unsaon nato kung nagyoy siya desisyon, wag itay mahimo. So, mutuman siyang gusto, ayaw pagkonsumisyon. Tuguti. Unsaon pa man yun nato, nga di man yun nato mabambang, tuguti. Pero once mo ani siya sa consequence, mga resulta, ang bata makahinuktok nga di ay sayop siya. There are times na atong tugutan. Kaya ang Diyos na ay panahon nga mutugot mga kaigsunan sa mga panghitabo nga di mayo. Tanawa. Si David, nang iskwat o asawa siyang sundalo. Nakabasa mo na sa Biblia. Dito sa iyang palasyo, taas man, usa ka hapon ni Ana, o buntag ba? Nagtanaw-tanaw siya sa ubos, nakakita siya kang Batsiba nga naligo, nga wag yung tabon ang iyang lawas. Naglibog kung anong makita, mang stans nga unta na may atop, pag-ato na mo ni Mrs. Serrano sa Israel, dito pa may magkasabot. Nga di ay, ang ilang mga payag-payag, labi nagkaliguanan sa mga ubos-ubos ng mga tao, walay atop nga numan. Kaduhara manggod mag-uwan sa Israel sa usa ka tuig. So nga nung mag-atop man ka? So si Batsiba, nga asawa sa sundalo, naligo, nga wag yung magunaon unsa si David nakakita. Oy,
Murag maayuhon man to. Gi-squat niya sa Bathsheba mga kaigsunan. Aron nga kining babayhana mabiyuda nga may kagawasan niyang kuhaon. Si Uriah nga bana ni Bathsheba, iyang gi-assign sa dapit nga grabing kagubot. Kung sa ato pa gi-assign niya sa basilan mga kaigsunan. Adito, namatay si Uriah. Pagkamatay ni Uriah, gikuha niya si Bathsheba. Panagingon ang Diyos kang David. Imong gipatay si Uriah nga tagahitay. Pinaagi sa imong espada. O gikan karon ako magaingon kanimo nga ang espada dili mo bulag sa imong panimalay. Higala, mga kaigsunan, hangtod na karon nga tunglo nagpadayon. Kaing Israel nga mo'y ginharian ni David sa iyang kapanahunan, wa agyud lungi og kagubot hangtod karon mga kaigsunan. You see? Usahay ang Diyos mutugot, hala sige, mangiskot kagasawa, sige. Pero tungluhon ko ang imong panimalay. Usahay ra bagyod dili gyud ang nagbuhat mo'y matunglo, ang muani, ang mga kaliwatan. Mao nga mag-amping ta mga kaigsunan. Sunod nga metodo. Yawi nga metodo mo, withholding privileges. Imong dili ihatag ang mga pribilehiyo sa imong anak. Ang imong pag-withdraw tinagsaon nimo. Magpanish ka og bata nga di mo latuson niya. I-withdraw lang ang mga pribilehiyo pananglit ang imong bata. Ganahan gyud og computer. Ang imong kuhaon niya nga pribilehiyo mao anak. Wa man gyud ka mag-behave. Nagingon ko nimo nga di gyud ka magkuan ha, mao ni mo na. Wala man gyud, okay, di ka na ko latuson. Pero duha ka adlaw di ka makahikap og computer. Ayaw gina kay once nga imo nang hikapon, latos mo imong madawat. Mo na gitawag withholding the privileges. Diskubrihon nimo sa hilig ang imong bata ganahan gyud makigdula. Anak, dali. Di na ka pwede manaog dito silong, ayaw dula. Usa ka adlaw ayaw dula dinher ka maglingkod. Manaog ka gani na ay bunal. I-withhold. Ayaw i-withhold ka ng dili niya paborito. Nakuha ko ni Ikson? Okay, pananglit mo yon. Anak, kay wa man gyud ka magtuman sa akong gisulti kanimo. Karon tibok adlaw di ka nako pakantahon. Na di man naganahan ang batag kanta sa hayahay ni nga punishment. Ayaw i-withhold ka ng di niya ganahan. Diskubrihi kung unsay iyang giganahan, mao na imong kuhaon nga pribilehiyo. Nakuha ko ninyo mga kahigalaan? Mura maghiluman. Okay, thank you. Thank you. So muna, dayon, kung di pa yun matagam ang bata, withdraw one by one. Okay. Dili ka makakanaog, one. Karon di ka makaduag computer, two. Nagkakaitos igsoon nga wa na siya pribilehiyo. Mauna ang sistema sa pagdisiplina sa atong mga kabataan. Kay nagingon dinhi ang Dios ngadto kang Moses, tanawa si Moses, gikuha ang pribilehiyo. Nagingon ang Ginoo Moses, kung ang mga tao nangayo magtubig kanimo, imo lang tandugon ang bato sa imong sungkod, moagas ang tubig. Sa kasukod ni Moses nga mga tao, sigig bagulbol, gipuspusan niya ang maong bato, nga nagyong Ginoo, imo lang tandugon, gipuspusan ang bato. Maura to'y sala ni Moses, o sige mo sa Dios, tungod kay kawaan mo mutuo kanako, sa pagbalaan kanako diha sa imong mga mata sa atubangan sa Israel, busa ang imong gidala nga panon sa mga katawhan, diin dadon ngadto sa yuta sa saad, dili ka makaabot. Si Moses wa gyud makaadto sa Israel, diha ra gyud siya sa buntod mga kaigsunan sa Nebo at bang sa Israel. You see? Withdrawal of privileges. Okay, ikaw pat nga metodo. Corporal correction. Mao na ni nga mulatos na ta. Inyong nakita nga naa na sa ikaw pat ang latos, wa nato in number 1. Niya. Kining corporal correction mao na ni nga imo na ning latoson ang bata, ha? Okay. Paminaw ka mo. Kay ang Dios nagagamit og corporal nga disiplina kang Saulo. Si Saulo, sawa pa ni makabig, manlulutos ni.
kung asay mga Kristohanon iyang pagdakpon, pano sa kapanunan nagdala siyang otoridad gikan sa pare, nga dito sa Damascus iyang lutuson ang mga Kristohanon. Samtang siya nagsakay og kabayo paingon sa Damascus, kalit nga may tingog gikan sa langit, gibutaan si Saulo. Corporal punishment. Og nagingon ang tingod, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ko? Ingon Saulo, kinsa ka man? Ang tingog nagingon, ako mo si Jesus nga Nazaretnon nga imong ginalutos. Nabuta si Saulo mga kaigsunan. Corporal punishment. Mao nga nagingon si Saulo nga ang akong unod puno sa mga tunok. Apan salamat nga ang grasya sa Dios nagakaigo kanako. Naay panahon nga ang atong bata atong latuson, pero paminaw na ay reglamento kung ato ng latuson ang atong anak. Okay? Kung mogamit ta og atong pasakitan ang atong anak, one reminder, corporal discipline not as the first but as the very last resort. Nakuha ko ninyo? Kining latos, katapusan nga remedyo. Katapusan nga remedyo. Kanang wa ni gyud tay mahimo. Ayaw mo paglatos aron lang makapahungaw inyong kasuko. Ayaw. Ayaw mo paglunit-lunit sa dalunggan kay makadaot na sa utok sa bata mga inat-inaton mga nerves bayan ang naas dalunggan. O kain yung dukdukon ang ulo. Pagkadakong kriminal yun nato na mga kaigsunan. Ayaw gyud mo ni ana. Okay? Corporal discipline not as the first but as the very last resort. Sunod, prinsipyo, kung maglatos kag bata, ayaw glatosa ang imong anak sa daghan nga mga tao. Labi na kung naang iyang mga kadula. Kay kanang bata, bisag bata pa na, naanay kauaw. Paglatos na nimo, pagkahuman naglatos, pagdula dito, sungog-sungog ko na sa mga bata. Da, lagi. Ay. Ano man ang mga bata, mga kaigsunan? You see? Muubos ang ilang kantidad. Mawala ang ilang respeto. So kung maglatos kita sa pribado, nga dapit, aron pagpreserbar sa self-worth sa bata. Karon maglatos man ta, naapagyoy another reglamento, appropriate instrument. Nagakaigo nga butang nga imong ilatos. Palihog ayaw gamita ang alho, mga kaigsunan. Ayaw pagkuhag binugha. Sa makadaghan, makakita ko ginikan, basta usay magunitan, ipuspos. Usay magunitan, binugab. Luoy kayong bitiis bata, dagan-dagan yung taon ng bata. Naapag yung baryo, mga kaigsunan. Nagbitbit pag yung latos, ang bata sigig dagan. Pagkaluoy, mga kaigsunan. Inagkaulit tao na, kisa pa may musugutan ng dalaga. So kung maglatos ta mga kaigsunan, pribado atos kwarto. Og unya appropriate instrument. Gamay lang gud. Basta lang gud mo batay siya kasakit. Dayon. Not only appropriate instrument but appropriate place. Kung naas kadaganan ayaw paglatos. Sunod, manglatos ka not in anger but with acceptance, prayer and love. Ngana. Usay, lisod ba na buhaton at tos kwarto, may mayan ang bata. Pag may nakasabot na ka. Sa imong nabuhat. Oo. Ya, pila magyud kalatos ang imong gusto. Kanang imong gusto. Alang-alang mo, hatag nagdagan. Uy, gamay raman na, anak. Dugangan na to. Sige duha. Sige. Sa di pa ko maglatos nimo, magampuo na ta. Sabi ninyo, lisod na niyo buhaton, pero kung inyo ng praktisyon, you can do it. Mag-ampo ta. Ginoo, panalangin niya akong anak kabisag na kasala, unta makaila sa siyang sala. Pero tungod kay iya magyuning gibuhat nga tinuyuan mao ni nga adunay silot niya. Hinaut unta nga kining akong anak matagam na gyud nga din niya buhaton. Na sige anak, kulob na. Makaingon ta, pastor, kita pa'y mamunal o kita'y moampo, murag di naman na nato maday na uglatos kaya nakaampo naman ta. Tuyo man po na aron makonsensyahan pong ginikanan mga kaigsunan. Huh? You do it with prayer, mga kaigsunan. So, gusto na ko dugayon sa pagkuha kining naa din aron inyong memorize kung mulatos manggaling ta katapusang remedyo ug mulatos man ta sa pribado nga dapit aron ang self-worth sa bata mapreserbar.
Dahil kung mulatos ta, kanang dili pamatay nga gamit, kanang igo lagyud masakitag jutay, unya sa dapit nga nagakaigo sa imong balay, maglatos ka, dili tungod kay nagpahungaw ka sa kasuko. Kung maglatos ka, iapil ang pag-ampo sa imong anak. Okay? Adunay nagkadaiya nga mga resulta, different consequences. Ang anak, children who reject parental discipline. Ang anak nga nagsalikway sa disiplina sa ginikanan, mahimong tunglo sa ilang kaugalingon o sa susidad. Kung ang anak magdumili sa pagdawat sa disiplina sa ginikanan, mismo siyang kaugalingon, maori nagtunglo siyang kaugalingon, ug nahimo siyang tunglo diha sa susidad. Apan ang anak nga mudawat sa disiplina sa ginikanan, nahimo siyang panalangin sa panimalay o nahimong panalangin sa katilingban. Mauna ang consequence, mga kaigsunan. Busa, dunay lahi nga consequence usab. Dunay lahi nga resulta sa mga binuhatan. Unsa man ang tao nga nagsalikway sa disiplina sa Dios, midawat sa batasan sa yawa,